ganda pagtapos ng to. Thank you. Yeah, Pasig River. Alright. Ganda ng ulap. Ganda ng panahon ngayon. Mainit, pero ayos lang. Natural lang. Ah. So yan, biyahe ko Pasig to Makati, magre-report sa opisina. Pero siguro last 2 days ko na lang sa opisina. Ito yung una. Tapos ano na, mag-render na tayo. Turn over na lang tayo ng documents. Ortigas extension na tayo. Okay. So mamaya pag traffic, pintuan lang tayo. Gusto kong pag-usapan tungkol sa life insurance. Well, insurance agent kasi ako, diba? So yung itatopic natin. Oh, traffic nga, man. Traffic nga, brother. Sige, magpagkwentuhan tayo tungkol sa insurance. Medyo mahaba-haba ito, ha. Mahaba-habang traffic to. So, sige, kwentuhan muna tayo. Maluwag pala. Maluwag for motorcycle. So yun nga. Yung iba kasi, uy, nagtapon pa. So yun nga. Yung iba kasi parang natatakot or nahihiya pag may kausap na agent, or pag inaalok ng insurance. Iba sinasabi meron na sila, ang iba sinasabi naman wala pa, wala silang idea. Or yung iba, oh shoot, ganda ng Land Cruiser na to. Sorry, na-distract ako. So yun, well, kung may nag-offer naman sa inyo ng life insurance,
Kaya matakot. Kaya matakot. Baka iniisip nyo, mahal kasi. Hindi naman siya laging mahal. Kailangan lang i-tailored fit para sa inyo. Kung ano ba talaga yung needs nyo, ah, para saan nyo ba kailangan gamitin. Yan. Pwede kasi for critical illness, para naman kumukuha ng insurance, for estate planning. Yan, mga ganyan kasi, iba-iba. So talk to your kilalang financial advisor or insurance agent, yung talagang mapagkakatiwalaan nyo or talagang kakilala nyo, kasi magiging lifetime partner nyo yan eh. So pag may mga kailangan kayo, yan, so may mga papalitan, ganyan, may papalitan sa policies, may papa-update kayo sa policies, dapat na-contact nyo sila, diba? Or kapag yun, may mga claims kayo, death, or yung mga living benefits like hospital income, yan, dapat madali nyo silang makakontakt, diba? So choose your right financial advisor or insurance agent, diba? Grabe traffic. Tapos yun, hindi naman siya mahal eh. Yung iba, minsan kasi iniisip nila gastos lang yan. Gastos siya, pero investment siya eh. Kung iisipin mo, investment siya sa sarili mo eh, sa hard earned money mo eh. Kasi isipin mo, diba, pag nagkasakit ka, diba, kasakit ka, na-diagnose ka ng critical illness, may savings ka, may emergency fund ka, pero hanggang saan, diba, ganun ba kalaki? Kasi sa life insurance, diba, may magbibigay sa'yo, may benefits ka na makukuha kung na-diagnose ka ng, let's say, any critical illnesses. So dun sa benefits mo na kinuha mo ng insurance, may mabibigay yung company sa'yo, diba? Ang sarap sa pakiramdam nun, no? Hindi mo gagastusin lahat ng pera mo, may company na magbibigay ng pera para pang gastos mo, diba? Napakasarap sa feeling nun. So yun, I suggest kuha na kayo life insurance, or pag-isipan nyo, aralin nyo yung pagkuha, yung mga benepisyo na magagamit nyo habang buhay pa kayo or kapag nawala kayo. Yan, aralin nyo, kasi malaking tulong talaga eh, malaking tulong siya eh. Di pa kasi talaga lahat open, di ko naman din pinipilit na kumuha kayo. It's up to you naman eh, diba? So kung magmomotor ka, may sasakyan ka, diba, yung mga yan nga kinukuha na natin ng insurance eh. Ano pa kaya tayo nagpapakahirap, papakanda kuba sa pagtatrabaho, diba? So protektahan natin yung mga sarili natin, diba? Traffic talaga, sobrang traffic. Ayan, diba?